I understand, sir, na kayo po pala ay tumanggi na i-sign yung request din ni Senator Rodante Marcoleta para isailalim sa Witness Protection Program sina Curly at saka si Sara Diskaya. Pakipaliwanag nga po ito, sir. Ano po yung wisdom? Una sa lahat, nung binigay sa akin yan ng Lunes ng gabi, nung ako na yung Senate President, may blue ribbon na alam ko na magkakaroon ng change sa blue ribbon kinabukasan. So gusto kong i-konsulta muna yung blue ribbon, lalo na si Senator Lacson, na member naman siya ng blue ribbon. Hindi lang basta siya kakukonsulta ko. Member siya at siya yung magiging chairman kinabukasan. So gusto ko muna tanungin, ang sinabi ko doon bago sila magpapirma, teka muna, pwede kong konsultahin ko muna yan. Bukas natin pag-usapan yan. Yun ang sinabi ko sa nagdala rito. O, isa yun. Pangalawa, kinabukasan, nakita ko, sabi ko, pag-aaralan muna eh. Kinabukasan, nakita ko yung statement ni DOJ Secretary Boying Remulla. Sa kanya naka-address yung sulat. Ang sinasabi ni Boying, hindi lang press release, siya mismo yung in-interview. Hindi ko alam kung kayo yung nag-interview. Sabi niya, you don't walk off laughing at our system because you insist yourself going away with the crime. Diba? Tapos, you won't give it back to the state. Diba? Tapos sinabi niya na we have to follow the established principles regarding the offer of the couple to be state witness. Ang kailangan pala, para mag-state witness ka, pag ganito ang issue, ibalik mo muna lahat ng ninakaw mo. Di ba? Umamin ka, ninakaw mo, balik mo lahat ng ginakaw mo, at tapos yung testimony mo, kailangan kompleto. Hindi kalahati. Yung mga binabanggit ni Diskaya, at saka yung mga sinabi niya rito sa hearing sa Senado, iba mga sinabi niya no sa House. Pagkatapos hindi kumpleto. Meron siya mga binanggit ng mga congressman. Lahat ng congressman binanggit niya na kung sino-sino. Pagkatapos yung mga kasosyo niya at saka yung mga ibang mga politiko na kakilala niya or may nangyari or merong report na kasama nila, hindi niya binanggit. Ngayon umaangal nga yung mga congressman. Basta na lang daw sila binanggit. Hindi raw nakilala yan. Diba? Hindi naman pwedeng, 67 ba yun? O ilang ba yung congressman siya? So, hindi ganun kadali yun. Ba't naman ako papayag bigla na state witness sila? Yes. Hindi ba? Narinig ko pa yung hearing, napanood ko pa yung hearing na sinasabi ni Mayor Vico Soto na talagang matapakatindi sa pagkasinungaling yung mag-asawa. Paano? Ba't ko naman pipirmahan niya, i-recommend ako mag-state witness? Sige nga, explica nila sa akin. Opo. So, ano mo papayag? So, ibig sabihin pala, kasi sir, sorry, ang understanding kasi namin, pagka state witness, least guilty. So, hindi lang pala yun yung tinitingnan natin, especially sa kasong to. Soli nyo muna yung pera, tsaka natin pag-aralan. Oo, tama. Ganon yun talaga. Ganon pagka ganitong klaseng insidente. At saka hindi po least guilty, Opo. Ang pwedeng mag-state witness, yung not most guilty. So pwedeng... Yun ang mali ng iba eh. So yung pwedeng hindi list guilty. Pwedeng, hindi. Hindi, so yung, pwedeng less lang. Ang hindi pwede yung pinaka-guilty. Yes. Yun ang hindi pwede. Okay. Basta hindi ka lang ang pinaka-guilty. Hindi ikaw ang pinaka-most guilty, pwede ka maging state witness. Yan ang patakaran. Yan ang patakaran. Sir, yung sinasabi po ninyo na parang kulang pa kasi yung kwento ng mga Diskaya, ano po yung nakikita ninyong loophole or yung pampuno na hinahanap po ninyo? Kasi may suspetsa kami na inedit yung affidavit eh. Okay. So not only that, we have to verify the statements. Hindi pwedeng kung ano sinabi nila, tanggapin na natin, pa state witness na kayo. Dahil nagustuhan namin na sinabi ninyo. Hindi mo ba? Gagastusan pa sila ng pamahalaan eh. Imagine mo, saksakan ang daming pera nila at saksakan ang daming supposed to be allegedly ninakaw nila. Pagkatapos gagastusan pa sila ng pamahalaan. Di ba napaka-unfair sa mga kababayan natin yun? So, ba't ako papayag basta-basta? We have to verify
the statements na mga sinasabi nila muna. So SP, kayo rin napansin ba ninyo na yun daw timeline tipong hindi nagsimula sa from the very beginning at parang nag-jump na to Pinili. yung years na pili? Ay, oo. Pareho nun. Paano naman ako, ewan ko kung paano naniniwala yung dating chairman eh. Kasi nung nandito sa Senate yan, nung tinatanong namin, ang sinabi, nagsimula raw sila sa public polls at sa ganyang transaksyon sa gobyerno noong 2016. Di ba, nung tinatanong ko, sa panahon ng Duterte, at yung pick-up, appointed ng Duterte, pinigil na nga ako ng chairman noon natatandaan nyo. Anyway, dahil naubos na yung oras ko. Pero, pagdating sa House, ang pinagyayabang nila, nag-umpisa raw sila panahon ni Gloria Macapagal, kaya marami raw silang tipon, marami raw silang pera. Di ba? Gloria Macapagal, pagkatapos Noynoy Aquino, panahon din daw. Pagkatapos kay President Marcos daw. Asan yung kay Duterte? Asan yung panahon ni Duterte? Ba't di niya binabanggit? Sabi kasi ng Diba? lawyer ng mga Sino? Diskaya SP, yun lang yun nasa affidavit. So yun lang daw hinihingi in Ayun 2022. Ayun. Bob, so yun lang pinag-uusapan. Yun ang tinatanong di ba? Hindi ba edited yun?